Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Vince Tings at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila o mas kilala bilang Santo Domingo Church sa Quezon City, Part 1. Mabuhay sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayo mga relihiyoso, mga relihiyosa, at yung mga mahihilig mag-pilgrimage kung paano makapunta sa simbahan ng La Naval de Manila. Dahil taga-South tayo, sa South tayo magsisimula. Pero yung mga viewers nating taga-North, East, and West ay pwede ring sundan ang travel guide na ito. At sa travel guide na ito, ang mode of transportation na gagamitin lang natin ay public transportation. Hindi tayo gagamit ng private vehicles, gagamit lang tayo ng public transportation para sa ganoon lahat ng mga peregrino ay maaaring makapunta sa simbahan ng National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila. At muli, ito ay part 1 ng How to Go to the National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila. So bago tayo pumunta sa mismong direction time o sa travel guide, magbibigay muna ako ng kaunting impormasyon tungkol sa Nuestra Señora del Santissima Rosario, La Naval de Manila, gayon na rin sa kanyang simbahan, ang Santo Domingo Church. Ang kapistahan ng Nuestra Señora del Santissimo Rosario, La Naval de Manila ay gunugunita tuwing ikalawang linggo ng Oktubre. Walang fixed date ang kapistahan ng La Naval de Manila. Although merong liturgical feast, pero every second Sunday of October ginugunita ang dakilang kapistahan ng La Naval de Manila. Every second Sunday of October, the vibrant, historic, and awe-inspiring La Naval de Manila festivities is much anticipated fiesta and a major highlight of the month of the Holy Rosary. This sacred event is a grand celebration of faith, devotion, and history, attracting thousands of devotees and curious onlookers alike. And I also wanted to add, the solemn novena masses will commence the following day with the musical accompaniment by the Tiples de Santo Domingo, the oldest existing boys choir in the Philippines, singing the traditional hymns that are associated with the Santo Rosario from the Inter-Mystery hymns. So napakamakabuluhan talaga ang kapistahan ng La Naval de Manila. Katulad nga sa mga nabanggit ko kanina, maraming aktibidad ang ginagawa para sa karangalan ng Nuestra Señora del Santissimo Rosario, La Naval de Manila. Gayon din sa araw ng kanyang kapistahan, nagkakaroon ng Grand Procession na kung saan lahat ng mga Dominikanong santo ay pinuprosesyon. Kahit mga blessed pa yan, mga hindi pa santo, ay kasama na rin sa prosesyon. At alam nyo ba ang kapistahan ng La Naval de Manila, as I mentioned, one of the major festivities in the Philippines. Kasi based on my experience, ito yung pinakamagarbo, pinaka-engrandeng kapistahan dito sa Pilipinas. Vince Tings, meron akong tanong. Ang Nuestra Señora del Santissimo Rosario, La Naval de Manila ba ay isang canonical koronada dito sa Pilipinas? Ang sagot dyan, yes. At actually, ang Nuestra Señora del Santissimo Rosario, La Naval de Manila ay ang kauna-unahang koronada sa buong Pilipinas. When I say koronada, this is pontifically crowned image of Mary sa buong Pilipinas. Dahil sa kanyang iba't ibang milagro sa mga deboto ng La Naval, gayon na rin sa mga mananampalatayang Katoliko, noong October 5, 1907, isinagawa ang pontifical coronation para sa mahal na birhen ng La Naval de Manila. So on October 5, 1907, the pontifical coronation of the Santo Rosario is the first in the Philippine Church history and in Asia. On the day of the coronation, October 5, 1907, crowds gathered in the plaza in Intramuros. Despite the rains, it was a jubilant day for her devotees and for the nation that she continuously protect. At kilala nga na tuwing kapistahan ng La Naval de Manila, laging umuulan sa araw ng kanyang kapistahan. Kaya gayon na rin sa araw ng kanyang canonical coronation noong 1907,
7, umulan din. Pero it is still a jubilant day for her devotees at lahat ay nakiisa para saksihan ang kauna-unahang pontifical coronation sa Pilipinas at sa buong Asia. Ngayon na ibahagi ko na ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila, ibibigay ko naman sa inyo ang mga mahahalagang petsa kung kailan magandang makapunta sa Santo Domingo Church o mas kilala nga bilang National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila. Ang unang petsa na pwede mong puntahan ang simbahan na ito ay tuwing kapistahan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila tuwing ikalawang linggo ng Oktubre. Walang specific date ang kapistahan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila. Pero one thing's for sure, basta every second Sunday of October, ayun ang dakilang kapistahan ng La Naval de Manila. Pero pwede rin kayong pumunta sa liturgical feast ng Our Lady of the Most Holy Rosary tuwing October 7. Meron ding kaunting celebration din naman ang Santo Domingo Parish para sa liturgical feast ng La Naval de Manila. At syempre pumunta rin kayo sa Canonical Coronation Anniversary ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila tuwing October 5. Para sa ganoon, bigyan natin ng karangalan at magpapuri tayo sa mahal na Birheng Maria, La Naval de Manila at pagsaset ng milestone ng Pontifical Coronation dito sa Pilipinas. At syempre, ang original name ng simbahan na ito ay Santo Domingo Church. Kaya pumunta rin tayo sa kapistahan ni Santo Domingo. Ang kapistahan ni Santo Domingo ay August 8. At syempre, bilang Dominican Church, umattend din tayo sa lahat ng mga kapistahan ng mga Dominican Saints sa ating liturgical calendar. Magandang puntahan ng simbahan na ito kapag igugunita natin ang isang kapistahan ng isa sa mga Dominican Saints sa buong simbahang Katolika. At lalayo pa ba tayo? Syempre, magsimba rin tayo ng Sunday Mass dito sa simbahan ng Santo Domingo Church. Sunday Mass is the highest form of prayer at syempre, Sunday obligation natin na magsimba talaga every Sunday. At alam nyo ba, marami pang aktibidad ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila sa buong Pilipinas. Pwede nyong makita ito. Basta i-follow nyo lang ang official social media pages ng Santo Domingo Church o ng La Naval de Manila. Ang mga links ng pages na ito ay nasa description below. Ngayon, naibigay ko na lahat ng impormasyon, pumunta naman tayo sa travel direction o sa direction time. Para makapunta sa National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila, ay sumakay ng bus na biyaheng LRT Buendia. Kapag ang isa sa mga karatula ng bus ay nakasulat LRT Buendia, ay sakyan nyo na ang bus na ito. Okay lang sumakay ng bus na may nakasulat Ayala. Basta merong nakasulat na LRT Buendia, sakyan nyo na ito. Pero mas recommended ko kapag LRT Buendia lang ang karatula ng bus. Kasi hindi na ito papasok ng Ayala, which is 30 minutes din ang itatagal ng biyahe mo. Depende rin sa traffic. Kaya mas recommended ko na LRT Buendia lang ang biyahe ng bus na sasakyan ninyo. Ang pamasahe ng bus mula Pasita papuntang LRT Buendia ay 77 pesos. Pagdating ng bus sa LRT, ito yung LRT 1 Hilpuyat Station, ay bumaba ka na ng bus. May dalawang possibilities na kung saan ka pwedeng ibababa. Pwede sa may Chowking, pwede rin sa pagliko sa may Hilpuyat Station. Kapag sa Chowking ka pinababa, maglakad ka lang ng padiretso papunta sa Hilpuyat Station ng LRT 1. Pero hindi tayo mag-LRT, mga kapatid. Ngayon, kapag binaba ka naman sa pagliko ng papuntang LRT 1 Hilpuyat Station, ay meron kang makikitang pedestrian lane. Kasi sa kabilang kalsada, meron kang makikitang bus station. At ang bus station na ito ay ang DLTB ko. Ngayon, gamit ang pedestrian lane, tumawid ka sa kabilang kalsada papunta sa bus station ng DLTB ko. So, nandito tayo ngayon sa DLTB. So, galing tayo sa kabilang kalsada, gumamit tayo ng pedestrian lane para tumawid dito. And ito naman yung ating mapupuntahan sa DLTB. Pagkatapos sa gilid nito ay sakayan ng modern jeep na papuntang SM Fairview. So, sa modern jeep na ito, dito kayo sasakay. Pagkatapos sabihin nyo lang na ibababa kayo sa La Naval or sa Santo Domingo Church.
Sa bus station ng DLTB ko, sa gilid nito, sa inyong kanan kapag tumawid kayo, meron kayong makikitang terminal ng Modern Jeep. Ang Modern Jeep na ito ay bumabiyahe papuntang SM Fairview. At ang mga biyaheng SM Fairview ay dadaan sa Santo Domingo Church. Kaya ang susunod na gagawin ninyo ay sumakay sa Modern Jeep na ito at sabihin nyo sa conductor or sa barker ng Modern Jeep na ito na sa Santo Domingo kayo ibaba. Ang pamasahe mula Hill Puyat o sa may Buendia sa LRT papuntang Santo Domingo ay 30 pesos. Modern Jeep ito Ngayon, if hindi ka familiar kung saan bababa, ang isa sa mga palatandaan kung malapit ka na sa Santo Domingo Church ay kapag nadaanan nyo na ang Welcome Rotonda. Ito yung boundary ng Manila at ng Quezon City. Ngayon, pagkalagpas nito ng Welcome Rotonda, dediretso pa rin yan. Ngayon, para maging makampante ka, nasa kaliwa ang Santo Domingo Church kapag galing ka ng Welcome Rotonda. At para malaman mo kung saan ka bababa, lahat ng mode of transportation na dadaan sa harapan ng Santo Domingo Church ay nahinto. Taxi, jeep, modern jeep, even buses. Humihinto ito sa harapan ng National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila. Kaya kapag huminto na yung modern jeep sa harapan ng simbahan ng Santo Domingo, ay pwede ka nang bumaba. Isa rin sa palatandaan kung kailan ka pwedeng bumaba ay kapag tingin nyo sa kaliwa, nakita nyo na yung napakahabang kumbento ng mga Dominican friars. Ay malapit ka nang bumaba at pag sinabing Santo Domingo na ng conductor or ng barker, ay pwede ka nang bumaba ng modern jeep. So ito yung lugar kung saan ka bababa. So yan yung jeep, mga jeep stop, mga bus stop. So ito yung lugar na kung saan ka bababa. Ang palatandaan mo, para bumaba ka na ay makikita mo tong footbridge na ito at syempre, ayan na ang Santo Domingo Church. Kaya kapag nakita nyo na yan o pag sinabi ng barker ng modern jeep or sa bus or kapag nakita mo na yan, sabi ng worker ay Santo Domingo ay bumaba ka na ng jeep. Gamitin mo lang yung footbridge na ito para makatawid at makapunta ka sa simbahan ng Santo Domingo. Ngayon, nakababa na tayo ng modern jeep. Sa inyong harapan, makikita nyo na sa harapan ninyo ang National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila. Ito rin yung isa sa mga best part ng mga biyahe papuntang Santo Domingo. Marami ka ng tourist attraction nakita, nasa harapan mo na rin ang simbahan ng Santo Domingo Church. Kaya para makapunta sa simbahan na ito, gamitin nyo lang ang footbridge na malapit sa Santo Domingo Church para makatawid sa kabilang kalsada. Pagbaba mo ng footbridge, lakad ka lang ng kaonte at kumanan ka at paglakad mo ng diretsyo ay makapupunta ka na sa National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila o mas kilala bilang Santo Domingo Church ng Quezon City. So ganun lang para makapunta sa National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila o mas kilala nga bilang Santo Domingo Church sa Quezon City. So dito na nga nagtatapos ang video na ito. Lagi po nating tatandaan kapag gusto nating panoorin ang full details ng travel direction ay lagi nyong papanoorin ang mga how to go videos dito sa YouTube para makuha ninyo ang full details at ang full information kung paano makapunta sa iba't ibang simbahan. Kaya naman, mag-subscribe na sa aming YouTube channel na Beanstings para mas marami pa tayong video na mapanood katulad ng ganito para makapunta tayo
tayo sa iba't ibang simbahan dito sa Pilipinas. Dito rin natin ina-upload ang mga fiesta highlights ng iba't ibang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria. At syempre, meron din tayong TikTok account na @Beanstings. I-follow nyo ang aming TikTok channel na Beanstings for more videos, gimmicks, at yung iba pa nating sharings para sa mga deboto nating Katoliko. Para sa mga deboto ng Mahal na Birheng Maria, gayon na rin sa iba't ibang mananampalataya. At lastly, meron din tayong Instagram account na _Beanstings. I-follow nyo ang aming Instagram account na _Beanstings para makita nyo kung anong mga simbahan ang napupuntahan ng Beanstings. Muli, tapos na ang part 1 ng How to Go to the National Shrine of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila, o mas kilala nga bilang Santo Domingo Church. Muli, maraming salamat sa inyong panonood sa video na ito at naway itong travel direction o yung travel guide na ito ay makapunta tayo sa simbahan ng La Naval de Manila. Viva la Virgen! Viva